nagtanong-tanong naman ako sa mga kaibigan na abogado. Natutuwa nga ako kahapon, halos 10 abogado yun no? Mula sa private sector, sa universidad at mga kaibigan. Sa mga kaso meron tinatawag na substantive portion at saka yung procedural. Ako kahit sa kasi nga dahil kaso na ito, medyo ililimit ko rin daw yung aking detalye. Okay, sige. Sa usapin ng procedural, meron talagang lapses kasi nga nakita ko sa document after na mag-bail out, doon ko lang nabasa kasi even yung mga arresting officer, sabi ko, ano bang sa layman's language yung Republic Act 11199, hindi ko na rin natatandaan, no? Hindi rin nila may paliwanag, no? At nagmamadali silang iposas ako sa harap ng aking mga apo at anak. Grabe yan, no? Naglalaro yung mga apo ko kasi bakasyon niya ng public school at saka weekend, galing sa weekend, no? So, masaya kami ng apo ko at naglalaro sila sa labas at nakikita nila akong pinipilit na at di na ako, sabi ko pwede ba magbihis man lang, no? Doon ako sa harap ng pulis nagbihis sa labas, pinalabas ko sila kasi pumasok na sila sa kwarto sa bahay at alam ko sa karanasan, hindi maganda yung pinapapasok at wala namang silang search warrant, no? Karanasan talaga may mga pinaplant na kung ano-anong mga bagay-bagay na tataas ang kaso mo. So, doon ako sa labas, tas pinilit sabi ko na lang sa mga anak ko, convoy tayo, no? So, yung kaso talaga ay yung bahagi ng SSS policy kung saan pinoprotektahan nga yung mga kasambahay, no? Yun yung nakita violations ng 22, Section 2022. Essentially, yung remittance ng employer, no? Ay, sabi ko nga, ang irony nito kasi ako'y labor leader, kasi ako pa mag-violate, no? Initially, sinisingil ako ng 25,000 ng gobyerno, no? Sa isang tax, ang empleyadong hindi na nag-e-exist. In-enroll akong isang kasambahay na sinisingil ako ng Estado mula 2013 hanggang 2018. Pero ni-report ko na sa kanila as early as 2013 na wala na ito kasi nanganak. Maraming dokumento. Nanganak, i-report ko na ito kasi nagugulat ako, isa lang ang employee ko, no? Ang daming mga employer hindi nagtumutupad sa SSS, no, at benepisyo ng kanilang empleyado. Lalaking korporasyon, alam natin yan, no, 'di ba, sa mga balita sa ating pag-aaral. Lagi akong nasa sample ng SSS tumatawag sa akin. So, tinawagan ko sila, tinukoy ko yung laging tumatawag na inspector. Sabi ko, ganito, 2013 pa yan nawala sa akin at nanganak. No? Tapos, nag-inspection pa sila sa akin. Kaya personal ko talaga siya nakausap at sabi sa akin ay may report nang gagawin. Sabi ko, strike out yun na nakita nyo, hindi siya nag-exist, wala na siya, nanganak to. At saka hindi naman nakikinausap, Ma'am Melania, tama ba? Wala na kayong komunikasyon nito, nitong dati yung meron kami, pero ang point doon, binubuwisan ako sa isang taong wala na sa akin, no? Yun nga po. At the same time, nag-communicate naman ako sa SSS na wala na siya. At personal ko nakausap yung mga taong nag-i-inspection. At sabi ay, naghihintay ako ng ulat. Official report nila na nakausap nila ako na wala na yung hindi ko na kailangang, diba? Ba't ako mag-i-enroll para hindi lang ako magbayad? Diba medyo hindi naman yan malinaw, no? Kasi